Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Martes po tayo ng ikatlo na linggo ng karaniwang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pamilya. Sa atin pong ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 35, sinasabi ng ating Panginoon, "Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ito yung pagsabi ng ating Panginoon na napakahalaga ang pamilya. Ang pamilya o ang tahanan ay siyang sentro at siyang pinaka makabuluhan at pinaka-importante na bahagi ng ating buhay. Sa salita po ng ating Panginoon sa Hebreo, Aramaiko, ang pamilya ay mispaka. Mispaka. Ang mispaka, hindi lang po yan pamilya. Ito po ay clan o yung lahat ng grupo ng mga tao nagsama-sama na sila ay mayroong pagkakaisa, nagtutulungan at nagpapahayag ng pagmamahal. Kaya, mispaka. Pero dahil ang atin pong ebanghelyo ay sa Koinoco na Griego, ito po ay ikogenia, na nasalin naman sa Latin, pamilya. Ang pamilya ay pinakamahalaga. Dahil po, sinasabi noon sa isang napakahalaga na dokumento na nasulat ni Papa San Juan Pablo Ikalawa, Familiaris Consortio, numero 42. Ito pong Familiaris Consortio sa atin pong kahulugan ay ang pagtutulungan sa pamilya. Na ito ay napahayag ng Santo Papa noong 22 ng Nobyembre, 1981, at sa numero 42 ay sinasabi niya,
ang pamilya ay ang pinakauna at ang pinakamahalaga na bahagi ng sambayanan. Totoo rin naman sapagkat kung ang pamilya ay matatag din ang sambayanan, maski ang simbahan nakabatay din sa pamilya. Kung ang pamilya ay buhaghag, nagkawatak-watak, nagkabahagi-bahagi, magkaroon pong problema ang ating sambayanan. Sapagkat ang pamilya ay pinakamalaga. Kaya tama yung ating Panginoon noong kanyang pagsabi na ang lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Atin pong tingnan ang background sa ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 31 hanggang 35. Ang ating Panginoon ay laging wala sa bahay dahil napakarami ang pumupunta sa Kanya. Doon po siya nakatira sa Capernaum. Mga 40 kilometers na ang layo nito sa Nazareth. Nandoon po nakatira ang mahal na Birhen Maria at ang kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang mga kamag-anak ay tinatawag ng mga kapatid sapagkat yun po ang tawagan ng mga tao doon sa Israel sa bawat isa. At pagpunta doon, maraming tao, sinasabi dahil hindi makalapit ang mahal na Birhen sa kanya, pinatawag siya. So dahil ang ating Panginoon ay nagpahayag sa lahat doon ng mga tao at nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos, sinasabi niya, sino ang aking ina at mga kapatid? At siya po'y tumingin sa lahat pong nakikinig sa kanya sa Ebanghelyo at sinasabi niya, ang aking ina at ang mga kapatid ay sila sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Hindi po dito sinasabi na pinaliwala ng Panginoong Hesus ang mahal na Birhen Maria. Ito po ay panahon na napitan sana siya ng mahal na Birhen upang magkaroon man lamang siya ng isang pamamahinga. Yung panahon na makakain ng mabuti, magkausap sila. Pero dinudumog siya lagi ng mga tao, ang mga tao na parang nawalan na ng tunay na pastol sapagkat pinabayaan sila sa panahon na sila ay na-occupy sa Roman Empire at napakabangis ang hari noon na si Herodes at ang gobernador na si Pilato. Maraming mga pinapatay dahil wala po silang makikita na buhay na maayos noong ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos na dumating na siya. Ang lahat ng tao ay nasintro sa Panginoon. Kahit saan man siya pupunta, gumagawa siya ng mga himala, nagtuturo tungkol sa pag-ibigan, kapayapaan, katotohanan, at mamuhay na matuwid. Siya po ay sinusundan ng maraming tao at siya ay humirang ng 12 na mga apostol mula po sa mga hanay ng hamak lang na bahagi ng sambayanan, mangingisda, tagapagsingil ng buwis, mga iba't iba pang grupo ng mga tao, sapagkat magtayo siya ng panibagong hinirang na bayan ng Diyos, gaya ng Israel na nahirang sa 12 na tribo na mula sa pamilya ni Jacob na Israel. Ang Panginoon ay nagtayo ng isang panibagong pamilya, na pamilya ng Diyos sa pamagitan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Noong panahon ng pagsakop ng Roman Empire sa Israel, hindi po gumagana itong mispaka. Dahil mispaka, hindi lang po pamilya na tinatawag na core family, ito po ay clan. Dahil hinihingan sila ng buwis sa lahat ng tao na nakatira. Kapag marami sila, malaki ang buwis na babayaran. At kung minsan, pag malaking pamilya, marami sila doon, ay i-recruit sila maging sundalo. Kaya iniiwasan ng mga Israelita noong kapanan, pag
occupy ng Roman Empire na magiging malaking mispaka sila o clan. Kaya ang ating Panginoon, para bang sinasabi niya, parang ibinalik niya na yung lahat ng mga nakikinig sa kanyang mabuting balita sa paghahari ng Diyos ay siyang kanyang ina at mga kapatid. Dahil nakalimutan na ng lahat, dahil nagkanya-kanya na sila dahil sa takot nila sa mga hukbo ng Roman Empire at dahil nagkaroon na rin sila ng bagong pag-isip dahil sa tinatawag na Hellenista, ibig sabihin mula sa pag-iisip ng mga Grigo na individual na lang, kaya ang maliit na pamilya ang kanilang iniisip. Kaya ngayon, nung pagdating ng mga kamag-anak na ating Panginoon kasama ang Mahal na Birhen, ipinapahayag ng ating Panginoon na ang pamilya o ang tahanan ng Diyos ay tunay na tahanan para sa lahat. Mahalaga po yung salitang tahanan. Tahanan na. Tahanan. Doon po tayo magkaisa upang tahan na sa lahat ng ating mga alalahanin sa buhay. Ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, magkaroon na ng isang tunay na kapayapaan na kung saan magkaroon tayo ng kapanatagan na kung saan ang pamilya ay siyang mahalaga na bahagi na tayo ay magkaroon ng pagtanggap, magkaroon ng pagmamahal, magkaroon ng pakikiisa, magkaroon ng tinatawag na tunay na belonging na bahagi tayo ng tahanan at tahan na sa lahat ng mga pagod, pagsubok o anumang mga negatibo na mga eksperyensya sa buhay sapagkat nakabalik na tayo sa bahay. Bahagi na ng bahay, kasambahay na, kasama na sa bahay. Kaya nagkaroon na ng tahanan. Tumahan na sa lahat. Kaya ito po ay isang mahalaga na sa ating panahon ngayon, kuminsan atin pong nakalimutan ang ating pinaka-importante na bahagi ng kultura ng Pilipino na ang pamilya ay may malaking papel na ginagampanan. Napakalaga po ang pamilya na ang akala nga ng mga politiko, ginawa nila na parang pangpamilya ang kanilang pamulitika. Kaya kuminsan wala silang ginagawa sa mga session sa Senado o kaya sa Kongreso ang pagpalit ng pangalan ng mga daan, ng mga lugar sa kanilang membro ng kanilang pamilya o kanilang mga ninuno sa gastos po ng tax sa mga tao dahil ginawa ng bahagi ng pamilya. At doon mula po sa kaban ng bayan, kuminsan kinurakot nila ng husto para yayaman ang kanilang pamilya. Kaya po, ginawa nilang negosyo ang lahat para sa pamilya. At tayo naman kuminsan niluluko nila dahil doon. Ito yung tinatawag pag-abuso sa pamilya. Itong pag-abuso sa pamilya, kailangan na tingnan po natin na ang pamilya ay isang mahalaga at sagrado na bahagi ng buhay. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos, darating sana, hindi niya kailangan ng pamilya, dumating siya sa pamagitan ng pamilya ni Santa Maria at San Jose upang ipahayag sa atin, napakahalaga ang pamilya. Pero hindi lang pamilya niya, ang pamilya ng Diyos ay pamilya para sa lahat. Kaya, kinakailangan natin pasiglahin. Kailangan natin gawin mo ng matibay. Gawin natin ang pamilya na siyang tunay na tahanan. Tama yung sinasabi sa Pisipito na ang pamilya ay ecclesia domestica. Ecclesia, simbahan. Simbahan na siyang pinakauna na kung saan makaranas tayo ng Diyos. Kaya, napakalaga po nating tingnan yan. At
sinasabi pa ni bago namatay ang ating Pope Francis, nagkaroon po ng report sa Synod. Sa report sa Synod, number 5, sinasabi na we remain firmly convinced that the family is the gift of God, the place where He reveals the power of His saving grace. Ito pong report sa Synod, sinasabi, tayo ay nanatiling nakumbinsi na ang pamilya ay isang biyaya mula sa Diyos, ang daan at lugar na siya ay nagpapahayag ng kanyang mapagligtas na kapangyarihan. Ang pamilya ay mahalaga. Huwag po nating pabayaan na ang pamilya ay magkawatak-watak. Bagkus pagtibayin natin ang lahat ng relasyon sa pamilya. Dito sa ating unang pagbasa, sa ikalawang aklat ni Propeta Samuel, pinagtibay ni David ang malakihan na pamilya ng mga Israelita sa pamagitan ng pagdala ng kaban ng tipan ng Diyos doon sa lungsod, upang ang lahat ay kumikilala na isa silang pamilya ng Diyos. Tayo ay kailangan din na magkaroon ng isang panibagong pananaw. Hindi lang pamilya na sa atin, pamilya na pangkalahatan, na tinatawag natin kuminsan extended family dito sa ating kultura na Pilipino. Upang makita natin na sa loob ng bawat pamilya, sa loob ng bawat tahanan, tayo ay makasumpong ng kamay na mapagmahal ng Diyos, upang lahat tayo ay magkaranas ng pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagmamahalan sa loob ng tahanan at pamilya. Upang tayo ay makaranas ng habag at awa ng Diyos sa pamagitan ng habag at ang pagtanggap sa loob ng mga tahanan. Upang tayo ay makaranas ng presensyang nagpapagaling mula sa ating pong Isus Nazareno sa pamagitan ng pagkinig at pakikiisa sa mga kasambahay, sa mga membro ng pamilya. Yun pong naniwala ng pamilya ay malaga at dapat ang pamilya may sentro sa Diyos. Pumalakpak nga ng malakas na dapat ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa bawat pamilya natin. Huwag po tayong papanig sa debosyo. Huwag po tayong maging bahagi sa pagkawatak-watak ng pamilya. Dapat tayo ay lalo pang magpapaigting sa magandang samahan sa pamilya, sapagkat ang pamilya na sama-samang nagdarasal at nagpapahayag ng pagmamahalan sa isa ay nagpapahayag sa presensya ng Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig at dapat madama ito sa loob ng pamilya. Sapagkat siya ay pag-ibig, alalahanin po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang